Halika na. Ayoko nga. Halika na. Ayoko nga. Aray, ayoko nga eh. Halika na kasi. Ayoko nga. Bakit ayaw mo pumasok sa loob? Eh kasi nga mahal dyan eh. Bakit ka naman kakabahan sa gastos? Alam mo ba na accredited na ang The Med Club sa AP mo at PhilHealth natin? Kaya tara na, balik ka na. Pumasok sa loob. Ayan, mauna ka. Madami din silang mga test dito. Tulad ng X-ray, cardio, body profiling machine, blood extraction, audiometry station, drug testing, eye examination, at madami pang iba. At ang pagi pa lang CEO! 담긴 수뇌보가 있어 따스한 꽃말을 전해주고파 한 송이 들고서 내게 가는데 Jowa! Ano ba yun? Gutom na ako. Oh! O, di ba? At least nalaman natin na healthy tayo. Oo nga eh. Akala mo lang, mahal sa The Med Club kasi mukha siyang sosyal. Pero ang totoo, mahal kita. Jowa! Ang sarap. Hindi na ako lagi magpapatest. Dapat. Ang sarap. Ay! Previously on Toro Family Reality Show. Itong sasabihin ko, sama to ng loob, sama ng loob, na sa lahat-lahat ng tao, tatarantado sa akin na ngayong buntis ako, kasama ko pa sa bahay. Ay natin, pag niligtas mo pa to, ewan ko na lang. Ang itim mo na nga, itim pa ng energy mo. Daddy! Tapos lalo ka na! Hindi mo, Daddy! Daddy! Bye! May papakita ko sa inyo, dito mas mababaliw kayo dito. Barbie, bakal-bakal lang. Tanga na, pansin ko sunod-sunod tawag niyo Ito. Nag-aalala lang ako sa burat mo. Uy, tangina mo. Gabi na, nagtatrabaho ako. Walang pakundahan. Hello? Aray ka. Ako ang bakasyonista yung lola na si Donna Victoria. Guest na ako sa reality show ng Toro Family. Sobrang stressful. Sobrang stressful ng mga kaganapan sa buhay namin ni Jowa. Kaya kinailangan namin magbakasyon.
Sobrang sarap sa pinag-stayan namin kasi nakaka-relax talaga siya. Kung pamilya kayo at magkakaibigan or kung ano mang estado niyo sa relasyon ninyo ay mag-enjoy kayo doon kasi napaka-cozy. Napakaganda ng views. Malamig kasi Tagaytay siya. Nanginginig nga ako sa lamig ko. Ito ang page ng Montana Views, Tagaytay. Puntahan niyo yan. Mag-i-enjoy kayo dyan. Ikaw at ikaw, kayong lahat, mag-i-enjoy kayo dyan. Pakaganda. Yung tulog nyo, magigising kayo after 3 days na. Sa sobrang chill, ganun siya. Piliin mo talaga yung kinky. Mas may kakapal pa. Wala na, nawala na siya. Hey, orasan mo lang yan ha. Dahil ngayon lang din yung nagbakasyon sa Tyrone niya. Ayaw niyang bakasyon. Nagpukuto pa siya sa'yo. Naiintindihan ko naman po si Mama Mami kasi ganun po yung banding namin. Psst! Baby! Say moon! Ha? Mama! Narinig mo yun? Sabi niya, Mama. Mama ba ang sabi, Mama? Alalala. Come. Mama, patay na po ako lang po yun. Mama, kanina meron na. Tapos dyan mo na lang muna. Diba? Paano ka nagkaroon ng ganyang klaseng buhok? Paano? Mama, wala. Mami na ko. Paano ka nagkaroon ng ganyang buhok? Sira na. Patingin nga! Tigaw mo. Di ba? Bakit ganito buhok mo, anak? May patay siyang buhok at saka may kinky talaga. Yung pagkakakinky ng buhok niya, madali mo Ayoko na. Madaling hugutin yung kanya doon. Ate, may ganyan din akong buhok eh. Tanggalin mo din. Doon wala. Healthy mo. Eh, paano naman? Sabi mo, bakasyon ni tayo niya. Tapos, Mami! Mami, narinig mo yun? Sabi niya, Mami! Mami? Sabi niya, Mami! Halika kay Mami! Halika kay Mami! Come 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 kay Mami! Gusto ba yan sa Mami? O, tapos magsisisi ka. Gusto mo sumama kay Madil? Wala itong laruan o ano? wala silang tinanong. Baby! Say wow! Baby, say wow! Nakituwa niya sa kuko. 1, 2, 3. Hello! Ay, wow! Ay, wow! Ay, wow! Ang dami kasi si Love. Ay, wow! Ay, kabila! Ay, kabila! Ay, kabila! Last na! Kaya ako din talaga dito sila kasi meron siyang upon-sipon. Naniniwala kasi ako na mas gagaling siya kapag nakalanghap siya ng sariwang hangin, yung oxygen na very heavy sa lungs natin. Love. Ano, do you think better? Maghiga mo, alam ako, maghihiga lang si Mama. Kasi kahit gano'n sabihin mo sa Manila, sobrang grabe na yung pollution, ganyan, kahit yung mga puno, iba pa rin talaga pag dahil na lives. Nayamihan ka sa gamot? Ehem, upuan lang po. Ehem. Ano ko din, di ba yun ang sinabi ni Doctor? Baka dyan tayo mahirapan yung bilang. Bakit? Ako mo Hindi pwede. Hala. Okay lang yan. It's okay, my love. Paikot-ikot sila. Ang ganito. Nahirapan sila kasi siyempre first time mag-nebulizer nila. Eh, bilang baby, ayaw natin ganung pakiramdam, di ba? Yung parang may nakaharang sa mukha natin. Na. Sige, lakad-lakad sila. Na.
know what you try? Na 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 na. Hello, my love. Dandy dandy da. Di dandy dandy da. Da di da di da. Di dandy dandy da da. Lakad-lakad. Babe. Ganito pala yung bakasyon natin, love. Ito pa yan. Hello, my love. Ano na? Okay na. Na 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 na. Na na ni na ni na. Na ni na ni na. Ang bambadam badam. Pero may pinapa-revise nga kasi, putang ina, paulit-ulit kong sinabi yun. Ano sabi mo sa akin? Wow, okay na lahat. Putang inang mga editor to, paulit-ulit kong sinabi. Kapatid, kalma. Hindi ko na nireviewin kasi nga ang sabi mo, okay na. Sabi ni ano, okay na. Tang ina ngayon lang ako nagbakasyon ha. Putang ina. Naiiyak pa ako ngayon dito kung asan ako. Naaawa ako kay Jowa kasi may error na naman sa edit. Kumbaga, ang nasama sa final upload ay yung draft 1. Hindi yung draft na revise. Matindi kasi doon, talagang na-upload na. Sabado na di ba? Schedule talaga ng reality show. Torture na kasi yung utak ko. Anak eh. Paulit-ulit na ako nag-edit. Paulit-ulit. Naiiyak ako kasi natitiwala ako sa mga editors ko, natitiwala ako sa mga taong naiwanan ko. Ngayon lang po ako magpapakasyon. Kaya biyak talaga ako. Natutulala na lang ako, nasaktan ako. Kasi akala ko okay na lahat na. Pero dapat talaga double check ako. Parang feeling ko kasalanan ko siya ulit. Ito yung mas nakakaiyak doon, yung bandang dulo siya yung sarili ko. Ulalalan! Oh my gosh! Ito init? Ah, sarap! Hi, love! 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 Inamin niya lang yung paya doon sa railings. Mga cute. Hi, my love! I will just edit it away. Hindi ko kayo ni Landon. I'm gonna take a picture of you guys. Ate. Habang chilling kami, hala ano yun? Ay, hindi na mo pala! Wala ka! Tunat! Baby daddy! Putik, nandun lang sa loob! Nasa loob lang! Puta rin na! Dito siya. Saan? Sa dito. Yeah! Maliligo na ako! Exactly. Please don't know, but swimming with us. Maliligo In here? Yeah. Hindi ako makaget over sa reaction ni Ate Marie kasi takot din sa balaka. Tapos siyempre si Tyrone niya tumalon na, si Jowa nataranta, at ang baby daddy ni Ate Marie, alam niyo naman matatakotin din yun. Ako hindi naman ako takot sa balaka, pero nagulat ako. Yung reaction kasi ni Ate Marie, no, 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 no. Baby, tunat pa mo. Baby daddy ha, kaya sa camera at your bakan. Ay, wala na. Ay, tumalo na. Oh, throw your bag! Ah! No. Malumlum ka na dyan. Okay na yan. Hindi, kami po ata sa galit. Sa gilid lang. Ano nakita ko siya dito? Was that really? No, I'm not sure because I saw here and then jump here. I don't think it's ano. Oh, I'm proud of you. You didn't leave me. Yes. I don't want you to fall. It's okay because I asked ChatGPT. It's just a tree frog.
and it doesn't harm, and it's not poisonous. Chill, guys, chill. Oh my God, I like it. Oh, I see. So it blows harder, right? Yeah. Oh my, and it's like a massage. Oh my God. I like it. massage ka rin. You feel it before I go up. You don't want to give me? No, I don't like that. Nakakasad lang. Kasi habang nag-family bonding kami. Ito bilang magulang, 5 days akong nag-antay na mag-weekend breaks tayo niya from school. Tapos makikita ko nag-resign ko lang sa TV. Sumakit lang naman ako. Naging present naman si Tyrone. Sorry po, Mami. May in-update lang po ako sa classmates ko regarding sa upcoming program namin. Pero, nung umuwi kami sa bahay, naunti-unti namin naramdaman na kalmado ulit ang lahat. Kaya mo, in-answer ko sa kanya, he's so cute. You know the ano? You know that outfit, right? Yeah. Like, you know that outfit, right? Okay, go. Napatawa ko na si Ate Marie. Ganito. Wait lang, titigyan ko na si Arby. Wait lang. Wala ko sino dumating. Ay, kanyoma! Magkano natin ako sa interview mga pito. Oo. Bakit ang ganon? Hello. Ganon na. You know why I have so many? I laugh all the time. Yeah, right? Oh my God, I've been craving for this. Tapos, nagiging strong pa yung relationship na meron kami with Ate Marie's baby daddy, Landon Moore. Ito kasi yung pinapangarap ni Ate talaga, yung partner niya, close sa family. Genuinely. Basta feeling ko, naging okay na talaga. Si Tyrone din, nadadala na namin sa pidya niya. Solid yung kain, okay din. Hindi naman parang nawala ng gana. Yung sigla. Sobra pa rin. Sobra pa din. Ang hyper nga. Uwi mo na, teka mo na, mag-ride pa tayo. Mag-ride pa si Tita. Nangingilala kasi yun pero ngayon, tumatawa-tawa na siya. Yung ka daw medicine? Iinom na yan? Opo. Opo. Sabi, 10 minutes na tayo pinipili ko. Nakapili ka na. Actually, Pwede naman. ayoko. Pwede naman. Ba't di pa kada ngipin, iba't ibang kulay pa? Kasi si Jowa, kasi nawalan sa lahat. Tulad kay Tyrone niya kapag, ayan, meron siyang schedule sa urban smiles ng clinic. Silang team braces, gano'n. So, what is your pressure dito? Ingat po kayo today. Thank you so much po. Bye-bye. Future na lang pa tayo dito din sa pagkasalan. Sir, see you po ulit after dito po. Parehas po kami na na-feel ng parents ko. Kalmado at nag-e-enjoy lang po kami sa bago naming bahay. Sobrang happy talaga yung heart ko. As in. Kasi ito naman talaga yung hugot ko kung bakit ako natatrabaho work from home. Na kasama ko yung family ko. Chill lang kami. Tapos andun lang si Tyrone sa gilid. Nagpapanails lang siya. Tapos kami, andun lang. Namabantayan namin siya at the same time.
Nag-bonding kami nila. Basta ang saya-saya ng ganong vibe. Parang feeling ko may peace of mind. At kung ikaw ay naghahanap ng peace of mind, wala na pong gagawing pag-commute, wala nang pag-alis. Sayang sa oras yan, alam nyo, mag-founder on the go na po kayo. Nails and lashes kay Mami Oni. Home service po yan. Quezon City, Mandaluyong, Makati, around Metro Manila. Babe, we got you. Baby, gawa niya. Diba? Tsaka mura lang kami. Promise. May times that you're also happy to make the post na lang kayo. Ito meron naman sa Power Online. Tulad ng na-envision ni Jowa, ngayon ay nangyayari na. Dahil sa pagka-workaholic niya, kasama niya na po ngayon ang trabaho niya at kaya niya nang magpa-general meeting agad-agad. Bumababad na siya ng oras sa work nang walang mom guilt. Kasi hindi niya na kailangan iwan ang mga babies namin. Yung training video doon para sulit. Alam niya ng agad. Alam niya yung day. For the first time, ito nakakatawa to kasi hindi talaga ako to. Pero for the first time in my life, talagang naramdaman ko na, oh my God, gusto kong maging housewife. Tangina, di ba? Kasi may peace of mind ako habang naglilinis ako, naasikaso ko yung mga bagay sa bahay, no-organize ko siya kung saan siya dapat. Pinaasikaso ko kasi alam ko para to sa family ko. Naalala ko dati kasi nung hindi pa ako ganun ka-busy, nagsisimula pa lang din ako mag-vlog. Hindi pa ganun kabigat ang lahat, hindi pa ako masyadong puno ang schedule. Ako talaga lahat sa bahay. Except sa pagluluto, wala nga ako alam dun. Pero sa paglilinis, sa pag-aasikaso, parang lahat handle ko. Ako lahat. Ako naglalaba, ako taga-maintain ng paglilinis ng bahay. Ay naku, masasabi ko na lang talaga, ang sarap maging nanay. Madalo din dito sa aming pahangan si Tatay Elon at si Nanay Dinos. Banding-banding kami. Katchap-katchap. Mustard. Katchap-mustard birthday. Tapos kwentuhan kami sa mga buhay-buhay namin. Si Aaron, ikwento kung paano itong babubawi. Tapos tahan sa buhay ka. At siyempre, kwentuhan about sa mga bata. Five more. Ay, hindi naman smooth. Eto. Ayan siguro, nakatapa ka dito. Diyos ko! Kung ano-ano ba ang gustong gawin ni Jowa, hihilo ko. Bibi. Binibi yung sarili niya. 11 minutes pa lang ng Pilates, nasusukan na po si Jowa. Meron akong flat tire na isasama kay Doc Yan. Ayaw po. Hello. Ay, ito your Ano? Ay, taray! Ay, hindi maasim! Lang talaga eh. Meron tayo sa gilid.
Gilid na ako. Bago ako sa gilid. Sa gilid. Miss Jean! Sa gilid. Doc Yapi, ito po si Meiko. Hello! Nice to meet you. Nice to find you. Si Doc Yapi. Mukhang marami tayong gagawin ah. Bali, gusto niya sana ng 7 suso. 7 suso? Sige, gawin natin. 3 muna para bida ka. Tapos magawin, tas 6. Kung kasi nagloko yung asawa niya. So, oo. Nakita ko nga eh. At ang mga kinukuha kasi ang asawa niya, lagi mga malalaki suso. Malaki din. Yung mga naging babae, yung kakalawa. Di, nakita na natin. Gano'n ba kalaki parang ganito? Di, ulit lang din ako. Kaya siguro ano yung parang perky lang na sakto lang na sa sakto na ang Hindi ko kasi alam. Hindi kasi parang... Tapos di ba ang dede kasi hindi yan pantay. Kasi mas sinutsot yung isa, di ba? Meron ba yun? Ganun ba yun? Left-handed ba yung ex mo? Pwede ko. Pag left-handed, baka mas malaki. Hindi ko matandaan. Nag-breastfeed din ako. Ayan. Okay. So, ilang beses ka na nagbuntis? 2. Dalawa. Sige. Sukatan kita ako yun. Nga po, palabas na lang. Bilis kayo sukatan agad. Oo, para makikita mo yung kasi hindi siya pantay eh. Kasi remember, the reason why we get your measurements. Kasi lahat ng tao may kanya-kanyang shape eh. May kanya-kanyang kaha. So, minsan, to somebody like you, baka ang 300 eh maliit. Kumbaga, malaki na. Eh, ito, 300 parang wala lang. Depende sa... So, kaya nga, depende we will measure. Okay? Sige po. Sige. Pagkaw natin. Magla-lockdown siya. Kaya nagsando naman. Grabe yung susunod ko nakikita ko ngayon. Grabe yung utong. Tingnan mo naman to. Diyos ko po, takin na plat na plat. Nakakalala ko tuloy si Jenny B. Oo, ba't ang gawin mo yan? Wala talaga yun. Gets ko na ako ba't ka niloko. Medyo ka! Oy, close naman kami. Kaya pala ako mag-joke. Tsaka lagi niya yun sa akin sinasabi. Sabi niya talaga sa atin. Kapag nandun ako sa nandun ako sa Pretty and Calm. Yun naman mga aesthetic clinic na yung sa mga facial. Tapos sabi niya yun lagi sa akin. Sabi niya, love, ba't di ka magpa-hypo ng boobs? Parang ganyan. Sabi ko, gano'n talagang inaraw ka hypo na. Paano mo alam na? Paano mo alam na may mga hypo sa boobs? Kung gano'n sa kanya. Hypo, parang ililip lang. Parang ililip lang na ganyan. Isip-isip ko na nagagano na siya sa last year lang yun na nag-start lang. Ever since wala naman siyang problema sa katawan ko, never niya pinansin katawan ko talaga. Kasi parang gano'n na siya, nagsasuggest na siya ng mga kanemi sa dating ko. Doon na ako nagsimula, kaya ako, magpipitong taon na tayo, ngayon ko pa nag-comment. Uisip na to. Ang tagal mo lang tsagali ka. Oo, tsagali sususo ko na to, kaya pa-comment ka na ganyan. Sure. Animal ka. Di ba, ulo lang ano. Nangina mo ka. Ulo lang. Okay. Pwede ba tanggal? Sige, tanggalin natin. Oh my God! I'm so shy! Okay lang yan. Wala mo kasi yan eh. Pipikit ako. Pipikit ako. Okay lang yan, doctor. Doctor naman yan. Magubad ka rin, Sing. Ikaw, magubad ka rin. Alam mo, magubad din kami para... Kaya talaga! Pag naghubad ako, wait, baka mas malaki bubus ko eh. Mas malaki pata bubus ko sa'yo eh. Pero nalala rin ito kaya ah. Yan na. Oh, harap ka na. May suso ka naman. Parang nakatalikot eh. Bastos ka. Wala yan. Diyos ko, patag na patag yan, te. Bastos ka, pinatalikuro mo ako ah. So kaya, kaya ako niloko na kasama ko. Sige. Meron naman OA ka sa wala. Walang yan. Ma-OA ka sa wala, meron. Ayan, ano ka lang, take body ka lang yan, ma. Have you? Meron siya, ma, nalaylay lang din. Breastfeeding? Oo, ganun nga siya, very mother lang. Actually, maganda siya lagyan, di ba? Kasi may packet na siya. Maluwag to. Maganda rito siya mga 3. Maluwag ka talaga yun, joke lang. Ay, talagang hindi siya pantay, no? Hindi ka pa pantay, oh. 13.4. Oo nga. So, gawin natin, laruin ko to sa 300, kasi matangkad ka eh. So, 5'5" in height. Oh, so laruin ko to sa 350, 375, 400 cc HP. Hindi super laki, hindi super liit. Sakto lang yun. Apo. Parang handful. Cupsy. Big cupsy. Okay. Okay yan. Ako for me, bagay sa kanya. Ayun ang bagay sa kanya. Diba? Yung talagang oh my God! big cleavage. Ayun. Oh, sorry. Kasi ibig sa muna.
Ngayon na pala gagawin to? Hindi. Seli ang bukas. Hindi lang seli ka naman. Hindi ka naman ako. Ako magababa na lang seli. Pero ano, wala siya masyadong downtime. Pinakasagad mo na siguro pahinga kung maarte ka talaga 1 week. Yun na yung pinaka. Ito meron masakit-sakit. High blood, diabetes, asthma. Are you taking any medication right now? Vitamin E, fish oil, ginseng, development. Oo, stop talaga yun. So, C po pwede? Vitamin C lang, pagpataas. Actually, vitamin C actually. So, ang tanong, dahil okay na lahat, ano ang nakikita mong buwan? Pwedeng, ay hindi, may live ako na. September agad. September. Tapos yung ano ha, yung kung September, kahit sa diba, first week of September na ginawan, kahit mga ano, actually, kahit live ka lang naman naman ako po, hindi, kaya siya. Wala, kaya siya. Nagpagawa ko ng suso, ika-third day sumayaw ako. Nilagnat ako ha. Pero kaya siya, gets mo? Kaya siya kung mag-live ka lang, kaya. Live ka lang, nakaupo ka lang, salta ka lang, ganun ka lang. Wala siyang ano. Oo, kung nagsasalta ka. Yun ang pinaka talagang walang kwenta operation talaga. Mabilis lang Suso talaga. Mabilis lang yun. Very straightforward yun. Totoo. At saka hindi ka naman mag-live sila nakakubad eh. Oo, nakaganon. Kasi budok nana kasi ko eh. Nana ako, yung mabilis, sisakit. Ang arte mo naman. Gagano ka. Sisakit ako sa feeling, matagal ako mag-i-heal kasi nana ako. Nasa utak mo lang yan. Sa utak. At saka sa highlights yun. Sa highlights. Mulawin. Feeling ko yun yung highlights. Highlights ka. Mulawin. O sige na, may next pang patient yan. Sige po, thank you po. See you later, Doc Yapi. See you later. Tatambay muna ako sa taas, muna ako kakain. Sige. Parang makaderma. Kasi. Ang pangit. 129 pesos lang yan. Paano kaya ito? Ewan na muna kayo namin. Kahit may mga tulugin. Pag may mga sinusukata kayong pasyente. Baka siya pag-gising niya may suso. Pagkagising niya may suso na siya. May pasyente pa si... sorry, akit tayo. May pasyente pa si Doc Yapi kasi dito. Maoperahan ka dito. Oo. Nakagising lang. Pagising mo daw may susuka na. Hanggang ngayon, ang daming tajad sa akin na, ano ba yan, mas maganda ka dati, ba't ka nagpa-retoke? Pero ako, kahit anong gawin niyo sa akin, support talaga ako sa retoke. Kasi kung hindi ka na masaya, anong meron ka, at gusto mo yan i-improve, bakit hindi? Kung kaya naman, bakit hindi? Nandiyan si Doc Yapi. May dahilan kung bakit binuhay si Doc Yapi sa mundong ito. At yung dahilan na yun ay para matuto kang mag-ipon. At gastusin mo para sa ilong, bibig, mata, sa suso, sa katawan, lahat-lahat na ng gusto mong ipagawa. Naniniwala ako na blessing si Doc Yapi para sa mga katulad ni Meiko na flat tire. Tignan nyo ngayon yung post ni Meiko tsaka ni Doc Yapi. Grabe, bombang-bomba me. Baka lang vulcanize. Bomba me. Ay, taray, may ganyan. Ayos pala yan eh. Pakabait naman natin dyan. Ay, yan na pala yun? Ito na pala. Sorry. Sa'yo sa head ng mga daycare, Sir Wanda. Sila po yung kasama. Mami, ano yun? Sampalin mo daw siya. Sampal naman. Sampalin mo ako. Ano yun? Paano mo ba Sa loob daw tayo, sa loob. Parang unti-unti na akong napupunta sa era na I have peace within. Tulad ng nalilinya na ako sa mga tamang tao. Ayaw ko si teacher niyo. Si teacher. Video stop. Hi, Mom. Ay, hello po. One more po. 1, 2.
Bakit ko nga ba nasabi na tamang tao si Chrissy? Ganito guys, point ko lang po sa inyo. Si Chrissy po ay mahilig ng, oy, kapag may mga extra kayo dyan mga gamit, bigay nyo sa akin Like, akala ko parang, okay, sige, baka gusto niya lang na makuha. Alam mo yun? Pero nagulat ako na tumawag na lang siya sa akin one day. Tony, baka gusto mong sumama sa turnover kasi sobrang thankful sila sa'yo. Sabi ko, ha? Saan? Thank you! Sa taga France Dulo Daycare, sa BOO, sa Barangay Operations Office, headed by Sir Juancho, palakpakan natin. Students and parents of France Dulo Daycare. Ito po yung overall television generated by Tony Fowler. Palakpakan natin. Parents, picture kayo dito. Ako parang kinakabahan ako. Parang ikaw yung pwedeng mag-ano dito, kapitan. Daddy. Daddy. Thank you po. Salamat po. Ano pangalan ni Marie Tony? Ha? Ay. Oo, bakit? Tapos ikaw Tony Marie? Oo. Ah, talaga? O, di mo alam. Pati nickname namin. Alam mo nickname namin? Ano? Siya Toge. Ikaw? Geto. Gets mo na? Oo. Kasi nung tinatype ko, sabi ko talaga bang Tony Marie siya? Oo nga. Kasi ate Marie Tony. Ngayon mo lang nalaman. Hindi ko alam yun. Baka lang yun talaga yung ano namin. Yun yung pangalan namin. Kaya nga sabi, parang di ako expected. Kasi, ano ba yung panganay? Maritoni, sige, Tony mo naman to. Parang ganun. Tony mo naman. Pero ang sabi naman, parang planado talaga na gusto talaga dalawa. Ayan na! Ay, wala ka bang plastic, Mare? Wala ka bang plastic? Tindahan ko. Hindi kasi akala ko sa tindahan Sige, sige. Alak, doon sa tindahan ko ng plastic Ay, mainit pa. Kaya nga, Hindi, doon sa tindahan. Sarap. Hindi ko expected na si Chrissy yung tipo ng tao na hindi siya sakim. Nagulat ka din ako nakagawad siya. Hindi na-joke-joke ko sa kanya. As in, makapagbigay siyang tao. Imbis na ibenta na yun o solohin niya, mas gusto niyang i-share. So, pag nakita ko yung sarili ko sa kanya na, oh my God, happy siyang tumutulong siya sa iba. Kaya nararamdaman ko talaga na, kaya pala kami vibe nito ni Chris. Hello! Pwede ka po, ma'am. Hi! Good afternoon, Miss Tony. Good afternoon, Miss Tony. Ayan. So, good afternoon po. Andito po, we would like to acknowledge Mr. Juancho Fajardo from BOO, si Teacher Rose Hamito, our teacher. Palakpakan naman natin. Andito po yung presidente ng Sagrada Familia. Pagka ganito karami, nagiging kapos na nagiging halala na teacher. Di mo lang muna tinanda. Tsaka syempre, nagbigay din tayo ng hand washing area. Palakpakan naman natin. So, pabatok sa atin yung bisita natin, si Miss Tony Fowler. Hi po! Mga bata Sino po tahimik lang sa umpisa dito? Hello po! Sige mga ating mga bayan, picture-picture na tayo. Hindi ko din expected na simpleng gamit na ibinigay ko away na makakatulong siya ng ganun, na maraming bata pala yung matutulungan ng second hand ko ng aircon na medyo luma na. Akala ko kasi pag ganun, parang tapo na yan, o kaya, ewan ko, basta lagay nyo na lang sa gilid. More on tapon talaga. Hindi ko talaga expected na simpleng mga bagay-bagay na yon ang laking impact ng pagbabago sa araw-araw na buhay ng ibang tao, lalo sa mga kids na nagpupunta sa mga public schools. Basta, sobrang saya ng heart ko talaga. Like, na-feel ko na parang pinibigay ko ng mga gamit ko, kung kanino, mga ganyan. Tapos parang naglalaro sila pupunta. Mga mamaya, pinandodroga, binibentes, pinandodroga, yung ganun. Pero na-feel ko na, oh my God, nakita ko. Kinapuntahan ng mga gamit ko at may certificate pa. So, nasa na yung pera sa flood control. Charot.
Kaya gusto ko magpasalamat kay Chrissy or kay Kagawad Chino Lu. Ayan po yung Facebook page niya. Alam niyo, totoo lang, hindi niya sinabing gawin ko to, pero pinopromote ko talaga siya. Nakikita ko talaga na si Chino ay isang tao na may pwesto o wala, talaga ganyan siya, matulungin siya. Kasi kaibigan ko siya eh. Hindi ko siya nakilala as nandiyan sa pagiging kagawad. Kilala ko siya as personal na kaibigan, tao, content creator. Pero yung isang side niya, napagdugtog ko na bagay ka nga dyan sa pagiging kagawad mo. Kasi very malambot ang puso niya. Siya pa yung nagpakabit na mong aircon, sariling gastos niya yun. Basta, sobrang proud ako sa'yo. So, thank you, Chino, na pina-experience mo sa akin to. Thank you na nakita ko kung saan yung napunta yung gamit na ibinigay ko. Thank you sa pag-turnover na kasama ako. Thank you na experience kong makaharap yung mga taong pinagbigyan ko. Kasi madalas pag may binibigay ako, naglalako. Ito alam ko na worth it siya. At sa mga nakasama ko po, sana napasaya ko po kayo. Pasensya na ako yung nagmamadali kasi sunod-sunod yung pupuntahan namin. At kailangan din po umuwi sa akin baby boy. Talaga masasabi ko na I can tell. My heart is very happy. Na ano ko lang talaga, nawawa, parang gano'n. Na? Ang laking tulong ng isang simpleng aircon na hindi mo na ginagamit. Para sa ibang tao na ano? Oo. Kasi sa totoo lang, hindi ko naman yan talaga dinonate eh. Real talk lang. Binigay ko to kay Chino eh. Sabi niya kasi pag may kailangan kayo, may kapupuntahan yan sa akin na lang. So binigay namin kay Chino. So ang ginawa na ni Chrissy, ang ginawa niya, siya na nag-decides, ito na, nandito na, nakakatuwa. Iniikot ko pa yung mga daycare Kasi may mga daycare na katulad kanina, nakita mo ba aircon ng daycare na split? Yes. So, okay, tama na. Wala na. So ang kailangan nila TV. Dito naman may TV, kanina nakita mo. Sa aircon nila, sira na. Kalagitnaan ng hapon, biglang bumibigay. Hindi kinakaya. Hindi ko pwedeng ilagay yung aircon mo doon sa nakatabi, masyadong malaki. So sabi ko dyan na lang sa gilid. Kahit sa totoo lang, kahit sabihin mo dinonate lang yan. Umano din ako gumastos sa kalibo. Yes ka, totoo. Pagka iniwan mo lang yan dyan sa daycare, hindi rin makakabit. Hindi nila ikakabit yan. Hindi naman sana nakawin nila. Pero yun nga, wala nga pan-labor. Okay po. 1, 2. One more po. Congratulations po and thank you so much. Sir. Alright, picture po tayo. Congrats lang po ulit. Go! Okay lang po. 1, 2. Ay, wala nang masasaya pa sa akin. Dahil palagi akong nasa work. Pumapasok ako lagi sa TikTok live ng umaga sa Fowler Online Official. Masaya ako kapag nagla-live kasi para akong hindi nagtatrabaho. Puro lang kami tawa, tapos nalalabas ko yung mga bagay na hindi ko naman nailalabas katulad ng pagkanta kasi wala akong talent. Pero pag nagla-live ako doon, walang pakialamanan kahit anong boses meron ako. Tsaka para akong may mga kalaro since magkaka-age bracket kami. Kaya nakakasundo ko talaga sila. This time, wala akong naririnig na ang daming comment. Alam mo yun? Patunay talaga na maayos naman akong tao. Maayos akong makisama at ako ang pinaka-the best na makakatrabaho mo. Medyo mahirap lang katrabaho si Mikmik. Kasi nahihiya ako magsabi na yakap ng yakap sa mga talents. Especially kay Uni. Tapos ang bigat niya. Sa nakikita ko talaga, parang pangarap ni Mikay maging bug. Hindi lang makapagsalita yung mga tao, pero performer sila at hindi makakilos sa ginagawa ni Mikay. Pero okay lang naman, okay lang. Grabe kasi yung sacrifices ko. From night shift, morning shift na kami. Naaawa nga ako kay Mikay kasi para siyang lasing, naantok na antok. At kitang-kita mo talaga na palagi siyang pagod. Kasi sabi niya, maagang nagsisimula yung live. 6 AM yun.
Wala na siyang na-achieve sa isang araw kung di mag-live. Hoy, kasi nungalingan yan. Teka, sandali Lagi kasi akong gising sa umaga dahil nga palagi akong nagpapadede. Teka, anong 6 a.m. pinagsasabi mo? Day 1, pumasok ka ng 10 a.m. Day 2, 9 a.m. Tapos day 3, 9:30 a.m. ka pumasok. Day 4, halos pa 10 a.m. na. Wala naman ako sinabing 6 a.m. ako pumapasok Ang sabi ko lang, maagang nag-i-start yon 6 a.m. Hindi yung 6 a.m. nandun na ako. The way na i-deliver mo kay Ate Marina, 6 a.m. kasi yung start nun. Talagang iisipin nila na maaga ka kasi the way mo nga sabihin. Nabalitaan ko pa na grabe, pati yung outfitan mo, talagang dinala mo sa live yung pagiging baduy mo. Alam mo yung pati si Papa King, ini-effortan talaga na palitan ka ng damit. Thank you very much for the follow mo kami. Make sure to follow Software Online Official para lagi kayo updated whenever. O, diba? So, huwag na kayong magsasaha. Kulay na Miss Dina, ha? Thank you so much. Thank you so much, Miss Dina. Miss Dina, baka may request ay... Nakawin ka nila? Oo, ayan! Oo. Ano sabi ni, Hindi ko kasi talaga magets yung black, tapos side slit, tapos may gray na jacket, tapos black na rubber shoes. Like, Mikay, ano ba? Tangina. Tangina naman. Kaya wala nang pakialam si Stoney. Hindi naman. May sure pa din naman ako. Wala nang pagalit sa trabaho. Ay, paano, no? Nabanggit ko rin to sa meeting. Eto advice lang sa mga tao na trabaho, kahit anong shift pa yan. Sana naman meron tayong kahit papanong pakikisama o pagiging sensitive sa mga empleyado kasama natin. Putang ina mo, kung inaantok ka, itago mo yung hikab mo. Huwag mo ipakita sa mga kapwa mo katrabaho. Kasi pa naghihikab ka na parang ang nagbubuga ng dragon sa ere. Tang ina, nakakahawa yan. Aanturin din yung iba, tapos tatama rin magtrabaho, tangina ka. Hindi mo naisip yung boss na nag-ipon at nag-effort para sa kumpanyang to, para lumago, makapagbigay ng trabaho at kumita at suportahan ng pamilya, tapos putang ina mo, sisirain mo na naghikab ka lang. Please lang, tigilan nyo yung paghikab ng kitang-kita sa harap ng maraming tao. Itago nyo yung mga hikab nyo. May style namang ganyan Yung gagano ka Ganto ako. Yung ganon lang. Baka ka naman, parang takte na naman Parang money shot Pero kung hindi mo pigilan, kumpletuhin mo yung tulong mo. Para hindi ka naghihikab sa trabaho, kunyeta ka. Makisama ka, kasi nakakahawa ka. Pag naghikab ka, hihikabin din lahat. Mag-resign na lahat. Tsaka hindi ka pagod, Mikmik, okay? Day 1, umuwi ka ng 11 a.m. Day 2, umuwi ka ng 11:26 a.m. Nung day 3, 12:17 ka umuwi, tapos nung day 4, 12:34. Tumatambay ka lang after live, pero kung tutuusin, di ba, kung maiisipin mo, never kang tumagal ng 3 hours sa trabaho. Sa live yan, ha? Yung tinutukoy ko. Kaya alam mo, hindi ka pagod kasi, ko po, konting effort lang yan. Partida, bagong panganak ka pa niyan, ha? Grabe mo naman ako bantayan, sis. Ba't di mo rin kaya bantayan yung mundo? Pero tama ako, di ba? Ikaw nga yung mga repost mo sa TikTok, yung babaeng lumabas ng pinto, dahil gusto ulit yung teenage life nila. Diyos ko, papi, yan ang bantayan mo. Yung mga repost mo, malapit na magkaisip si Happy. Makita pa ng mga anak mo na kung parang uulitin mo lahat, hindi mo sila binuhay. Sisi ka, girl. Ha? Kwento mo sa black shoes mo. Pati si baby daddy naaapektuhan na yung health niya. Kaya ayan, nagsistart na rin siya mag-nebulizer. Nahihirapan na kasi siyang huminga. I want to see my mommy Oni. Baka dito? Baka dito siya, baka dito. Wait ka ba? Is this from my birthday, di ba po? Pag baby ako, ito the flowers, ano?
Look, Mami Oni. Anong value na sa'yo? Padaling akong bagay sa'yo. Diba, galing sa birthday ko? Galing sa birthday ko, diba? Ay, ang cute niya! Ay, gusto ka na? Patingin? Gusto ka nga? Pwede makita ko? Sa likod? Ay, wow! Ang ganda talaga! Ang best friend! Wow! Ang ganda best friend! Thank you po! Tumawag ako kay Oni. Sabi ko, nakaset up na kasi ako sa baba. Bakit sa kanila pa mag-i-interview si Happy? Kausap ko, Mami Oni, yung best friend mo. Ano? Ito ka. Kausap ko best friend mo. Ikaw pala nagsabi na doon ka mag-interview. Di pala siya. Gusto ko Happy. Gusto mo ba mag-interview doon? Doon sabi mo doon ka mag-interview, sabi ni Mami Oni, yung best friend mo. Ay, kasi hindi sinasabi sabi niya. Kaya pinili ako. Payagan. Payagan ka niya. O sige. Nakala mo payagan. Oh no. You know I love her. Ngayon na, halika na. Ikaw talaga, kulis mo. Sorry na. Miss ko na kasi. Talaga yung best friend ko. Yung asawa ko nakakapagtaka. Wala daw siyang pera, pero kulang na lang maging JNT Warehouse yung bahay. Sa dami-daming dumarating na parcel araw-araw. Ang totoo kasi niyan, guys, kung di nyo napapansin sa TikTok account ko po talaga, madalas po talaga ako nag-yellow basket kasi mahilig po talaga akong bumili ng mga gamit online since nag-pandemic. So, lahat po kasi talaga mabibili na po natin online mula sa diaper, gatas ni baby, gamit sa bahay, ultimo pagkain, kahit chichirya, caring-caring na talaga ngayon na bilhin sa mga online shop. Kaya pag tinignan nyo yung TikTok account ko, ayan, si Todo Video talaga ako lahat. Share ko sa inyo, nire-recommend ko yung mga pinagbibili ko online. At todo TikTok affiliate na po ako ngayon. Dahil, matter of fact, guys, ang huling panganganak ko, hindi ko po inutang. Yes! Bakit? Kasi guys, sobrang sinisipag ko po talaga yung pag-affiliate ko. Ang TikTok money ko po ang nagbayad sa pagpapaanak kay baby number 4. Kaya sa mga gusto akong supportahan sa aking character development moment na talaga namang tinaturn natin hindi na sumandal sa aking BFF, natututo na po si bakla talaga, dumidiskarte. Ayan. Kung gusto niyo yung mga recommends, ayan, check nyo ang TikTok account ko. At bonus pa, hindi na po ako bumibili masyado ng mga kung anik-anik dahil ang dami po pa free sample talaga ni TikTok. Buong araw, wala akong ibang ginawa, kundi magpadede, magpahinga ng konti, gigising na naman, palit diaper, padede. Araw-araw, yun ang routine ng bagong panganak at syempre ng newborn baby. Pero dahil nga may tangtay si baby number 4, nahihirapan siyang dumede. Kaya dede siya ng dede to the point na buong araw na siyang nakasukbit sa suso ko. Parang hindi pa rin talaga siya nabubusog. Tapos ako naman, na-frustrate ako kasi nauubos naman yung gatas ko, pero parang hindi pa sapat sa kanya. Hanggang sa umabot na kami sa punto na, aabot ako ng 2 days, hindi ako makaligo. Dahil wala rin pa akong nahahanap na tutulong sa akin na mag-alaga kay baby. Umaabot din ako ng halos isang buong araw, hindi ko namamalayan na hindi pa pala ako kumakain. Imagine, puro lang ako tubig, tulog, padede. It goes on to the point na na-frustrate na yung utak ko kasi ang dami ko rin gustong gawin na iba. Gusto kong magtrabaho, wala akong pahinga. Grabe, parang pakiramdam ko inaatake na ako ng PPD ko. Pero nilalabanan ko, guys. As in, umabot ako sa point na ilalapag ko na lang muna si baby. Kasi talagang iba na yung utak
nakikita ko. Naiisip ko na gusto ko na lang tumalon sa balcony namin. Yung ganong mindset. Kaya tinatry ko labanan na, o sige, pupunta ako sa office ko para maiba yung nakikita ko, para makapagtrabaho kahit konti lang. Siguro naman kakayanin ni Harvey na, okay, pass na muna talaga ako, hawakan mo yung bata dyan. Tapos, biglang mahihilo ako, malalaglag ko yung mga dala-dala kong parcel, so babato ko na lang din siya lalo. Feeling ko talaga, sinusubukan ako ng araw na to. Talagang pinupush niya ako sa limits ko na, ano ba, gagawin ko ba yung tama? Ikakalma ko ba sarili ko? Kasi nararamdaman ko rin yung postpartum rage ko. As in, gusto ko talagang magwasak ng gamit. Gusto kong ibato lahat. Nainis lang ako kasi wala pang CCTV yung office area ko. Pero kung alam nyo lang guys, dun ko binuhos lahat ng galit ko. Pinagbabato ko lahat ng gamit sa office ko para lang mailabas yung rage ko. Hanggang sa makalma ako. And finally, nailabas ko lahat ng galit ko without harming anyone. Kaya ang ending, babalik din ako ulit kay baby. At ending din, nilalamon ako ng mom guilt ko na ano bang ginagawa? Kawawa naman yung anak ko, umiiyak. Gusto lang naman niya ng gatas after all. Aminado ako na di ko malaman paano yung gagawin ko para matulungan si Papi. Naisip ko na lang na baka sakaling sa ibang anak namin kumalma siya kahit papano. Ito yung kinakatakot ko kasi si Papi lagi siyang inaatake ng anxiety bago siya makanak. At lalo na kapag meron siyang postpartum. And sana this time, alam niya na to, mas mahanda niya ng maayos. Papi! Sabi nga ng mga matatanda, Papi, makinig ka kasi. Ikaw dapat ay nagsusuot ng mga baro-baruhan at mga mahabang blusa para hindi ka masumpit ng masamang hangin. Wala namang masamang maniwala sa kasabihan naming mga matatanda. Utang niya. Wala namang masamang maniwala sa sinasabi namin mga matatanda. Uking ina ka. Anak ba? Ha? Matuto na. Iha. Matuto ka na. Ha? Huwag ka mag-tort-tort dyan. Tapos mag-aliksi at mga short. Tayo mo mag-tort na nakabarot saya na ba? Para may iba. Di ba? Mahaba yun. Yun lang. Inarthritis ako. Hindi makadalawang lola ninyo. Ako ang inyong... Sobrang... Aray ko! Ang hirap nito. Sobrang stressful. Stop. Game. Sobrang stressful ng mga... Sobrang sarap at... Takina ko! Genuinely. Tama naman, genuinely. Kapatid ni Jet Li. Tumatawa-tawa na siya. Ganito! That's funny. 900 over 69,000. Ang mo. Inantok na yung pala, please. Tay, kanina kasi ikaw may partner ka. Kaya ano, ayun o. Twerk, wala.
Next Saturday. RV. Tama, ngunit nakakalungkot na may mga wikang nakakalit na mawala ng tuluyan. Ma'am. Galing pala yan siya. Very good si Love. Very good si Love. Why are you looking at me like that? Because why are you saying that? I'm just proud. Don't matter. Why are you saying